Your smile is your logo, di ba? Your personality will be your business card, but the way you make others feel will be your trademark. Magandang araw mga kaulad Pinoy! Magandang araw! So, ngayong umaga, ngayong araw na to, anong gagawin natin ngayon? Walang iba kundi i-interviewin natin, of course, ang aking kapartner uli. Cut. Ano cut? Teka lang. Ano, ako ulit? Ano Sino mag-guest natin? Ikaw kaya yung guest today. Ikaw ang interviewin natin today. Ano may interview? So, kung ready na kayo makilala kung sino nga talaga ang aking partner na si Sir Len. Magandang araw mga ka-Unlad Pinoy at today nga, ayun, kung nakita niyo ang aming medyo comedy segment kanina, ang kasama ko po today sa studio is ang aking co-host na si Sir Len. Yeah! Partner, ikaw ang nasa hot seat today, ready ka na ba? Kaya medyo pag-position mo akong malaki. Okay lang yan. Yung kung ang last time is ako naman yung pinakilala mo. Yes. Ngayon, gusto natin kilalanin kung sino ka, gusto natin malaman kung ano ba yung mga pinagdaanan mo, kung paano ka napadpad dito sa studio natin. Diba? Ang daming tao, daming audience. So, I'm sure gusto rin ng mga ka-Unlad Pinoy na malaman kung ano ba yung story mo. So, kwento mo nga naman sa amin, Sir Len. Nag-start ka as a teacher, pero ngayon, parang medyo nagbabago rin ang career path mo. So, I'm sure maraming mga ka-Unlad Pinoy na baka nag-iisip din sila na magbago ng career path. Nais namin malaman kung paano mo nga ginawa yan, Idol. Well, actually, nagsimula ako sa ang tinapos kong kurso dati is yung banking and robbery. Ay, hindi, robbery tuloy. Banking and finance. Banking and finance. Kasi dati may banking and finance. Nagtrabaho ako sa bangko 5 taon, pero nagtrabaho ako sa bangko 5 taon alam mo yun, ang hirap pala nun, yung nagbibilang ka ng pera, tapos hindi mo pera, nakakapagod pala yun. So, naisip ko, parang may ibubuga din ako, parang hindi pa to para sa akin. So, ikaw ba, Sir, lumaki kang ginhawa kang buhay? Ginhawa, bao mo sa umaga. Nag-alam mo sa Sambeda, imagine mo sa Sambeda, all boys kami. But sa Sambeda ako, kasi yung nanay ko teacher, yung principal, lolo ko din. Ibig sabihin, nagkataon kami kasi may benefits yung nanay ko, makapag-aral kami doon. Pero yung hirap. Kasi baon namin sa mga classmate ko, makain na hamburger. Tatay ko, binaunan kami ng pandesal. Nilagay sa plastic ng yelo. Doon sa plastic, tinapay na yun, yung palaman, maalin na malamig, galing sa bakery. So, ganun yung feeling. Kaya pinipit-pit ko pag ganun yung yung pandesal sa para pag ginugot ko, isang dakot na lang, maaabot ko na. Naiya din kasi ako nung time na yun. Dahil wala din kami din. Wala din. Wala. So parang ang hirap nung experience na nagtatrabaho sa bangko na parang pera. Dami palang pera, bakit wala sa akin? No? Alam mo, kahit tigibitsing ko, mamanumanuhin ko kung akin yan eh. Pero kung di akin, di ba? So doon ko naisip, sabi ko, siguro may dapat pa akong gawin at ano yung dapat ko gawin. Kaya habang nag-trabaho ko sa bangko, bumalik ako doon sa Sambeda, nag-aral ako ng masteral. Ano yung minasters? Masters, hindi na library yan. Master in Business Administration. So, nag-MBA ako. Tapos, doon ako nagkaroon ng pagkakataon na makapagturo sa Sambeda. And that's my first job sa pagtuturo sa Sambeda. Because, of course, bedista, kapwa-kabayan. So, doon, imagine mo partner isang SEM. Ang subject ko, isa lang. Naku. Imagine mo magkakaroon na sa akin ko, isang subject na tinuturo ko Isang imagine mo from 3 o'clock to 4 o'clock. Yun lang papasukan ko sa umaga, sa buong araw. Yun lang. Pero okay lang. Sabi ko nga, kasi yun ang gusto mo, kunin mo yun. Tapos eventually, napagkatiwalaan, nabigyan ako ng load. Hindi naman namatay. Nawala lang yung isang teacher. Nung nawala yung teacher, ako nag-substitute hanggang sa nabigyan ako ng pagkakataon. Yan, tuloy-tuloy, from Sambeda, inoferan na ako ng FEU. From FEU, napunta rin ako sa Arellano, and now I'm happy. Ang dami. But now I'm happy. Hindi lang ako Leon, ngayon isa na akong Tigre. Ayan, sa UST na po. So, I'm 14 years na po akong professor sa UST. 14 years ka na? Ilang years ka na ng professor? Nako, dami na partner. Kumbaga,
nandun na ako siguro nasa 20 years na akong 20? Yes, 20 years. Okay, mga audience na wala pang 20. Oh, yun, kaya marami dyan, graduate that. Yung mga ibang estudyante ko, may mga ano na, kinuha rin ako ninong sa kasal. Ay! Diyos ko, Yung mas estudyante mo, kinuha ako ninong sa kasal. But, regardless of that, sa ngayon, I'm also, yun, dahil doon nakapag-produce rin ako partner ng 2 libro. wow! Isang libro ko. Author po, si partner. Oo, ang author ng meron ako isang libro na sa National Bookstore. At meron din po ako na libro na something to do with motivation. Because, alam mo partner, dito ko naisip na yung pala may buhay pa sa labas ng eskwelahan. May buhay pa pala sa ginagawa ko. Doon ko na-discover, alam mo, ito yung ngayon, I'm also a motivational speaker. Yeah. So, bukod sa pagiging teacher, motivational speaker. Motivational speaker. Oh, pareho pala tayong ADD partner. Oo nga. Hindi yung tinanong mo ako, hindi ako makasagot ng diretso. Eto ako. Marami akong pinagkakabisihan. Maraming pinagkakabisihan. So, pareho talaga tayo partner. Marami tayong pinagkakabisihan. Yes, partner. So, bakit mo naisip maging motivational speaker partner? Well, actually, hindi man talaga kukunin yung title ng motivational speaker eh. Kusa binibigay nila din sa'yo. Paano ka napadpad? Paano nabigay ang Alam mo, sabi mo sa akin, title na yun? yung kwento mo, partner, na kung saan nagkaroon ka ng isang pagsubok sa buhay, naging blessing in disguise. Ganun din sa akin, partner. Willing ka ba i-share? Partner? Yes, actually, I'm open sa ating mga kaulad Pinoy. Ako po ay isang single parent, no? So, sa mga kaulad Pinoy na kasama ko, mga single parent, proud to be. No? Ang hirap daw magpakananay, magpakatata at the same time. Cheers, partner! Kasi ang nanay ko rin, grabe talaga. Yeah, magiging single parent. But, dati, I try to be the best mom partner. Ako magluluto, maghuhugas, but one thing I realized, I don't have to be a mom. You just, sabi nga, sa isang napanood kong podcast, sabi doon, you don't have to be a mom if you're a dad. You don't have to be a dad if you're a mom. Huwag kang magpakananay kung ikaw ay tatay. Sabi niya, Totoo ka magpatotoo, yun ang sinasabi ni partner kayo na, ano lang, you don't have to be a mom, just be the best dad. Correct. Just be the best dad. So, doon partner, dalawa po yung anak ko at kasama ko sila sa bahay, araw-araw, kukwentuhan kami, bonding, hanggang ngayon po at very, very close pa rin kami. Yeah, actually, I had this partner, no? Yung partner ko, nagkahiwalay din kami. At yun yung time na nag-draw sa akin para kasi, alam mo yung naghiwalay kami nun, di ko kasama yung anak ko. So, wala nang magpuntahan ng lugar nung time na yun. Saan pumunta, partner? Sinabi ko of course, may mga kaibigan ka, sabi ko, pare, pwede ba akong makitulog sa bahay mo, sa kondo mo, kahit isang gabi lang. Yung isang kaibigan po, si Sir Wally Uy. Sir Wally, thank you very much. Hindi ko makakalimutan yung ginawa mo sa akin time na yun. So, pinag-stay niya ako dun sa isang kwarto, sa kondo. Tapos alam mo, sabi ko, 1 night lang. Pero inabot ako ng 2 months. No? At yung damit ko, kung ano lang yung suot ko nun, puting polo shirt, itong pantalon, yun lang, paulit-ulit. Kaya tatawa ko ng kaibigan ko, wala ka ba ibang damit? Lagi na suot mo, sagot sa kanya. Paborito ko to eh. Uniform. Parang yun na ng uniform ko. Kaya ginagawa ko sa baba, yung laundry sa baba, kinausap ko, pwede ba pick upin mo lagi damit ko tuwing umaga? Kasi isasabay sa laban. Kasi wala ko ibang damit. But you know what, partner? Doon ko nakita na ang hirap, every night umuiyak din ako kasi hindi ko kapilin yung anak ko, hindi mo yakap yung anak mo. So, para makarecover ako doon, sabi ko, ganito gagawin ko, basta lang ako, sa babaliw ako dito. Tama. So, paano mo na-overcome yung, ang hirap nung ganong situation, yun na nga, nawalay ka sa mga anak mo, ang hirap nung, naghiwalay din kayo. Yun nga, hirap nun. Actually, ginawa ko na lang, labas na lang ako. Magtutok na lang ako, mag-inspire na lang ako. Ginawa ko, punta ako sa Bilibid. Manila City Jail, Home for the Aged, diyan sa Tayuma, sa mga sick children, sa mga batang may cancer, sa San Lazaro, yung mga batang yung mga taong may HIV. Wala, ginagawa ko lang, mag-i-inspire lang ako, magpapatawa ako, mag-motivate ako, magpapa-inspire ako. Alam mo, partner, maabot din sa nagpapapit show na rin ako. Ang dami mong nagka-clown ako. Multi-talented. Nag-boss ko, pabago-bago. Ginagawa ko, nagpapapit show ako, pinapatawa ko yung mga batang ulila, mga home for the aged sa may Tayuman na iniwanan ng mga anak nila. Wala akong, alam mo, ganito lang eh. Kasi ito nakita ko, partner eh. Pasayahin ko na lang sila. Kasi sabi nila, ito kaunlad Pinoy, sabi nila, ang tunay na malakas na tao ay yung may pinagdadaanan. Oo. May tanong ako, partner. Pero kaya mo pa rin tumulong sa iba. Yun. Kasi may quote akong narinig dati na
heroes and villains, diba? Good guy, tsaka bad guy. Pareho naman sila yung pinagdadaanan. Yes. Pero ang kaibahan ng ang villain, gusto nila na masama yung pinagdaanan ko, gusto kong Revenge. paranas rin sa lahat. Yes. Pero yung mga hero, ang sama ng pinagdaanan ko, ayoko nang pagdaanan to ng kahit sino. Yes. So, hero ka, partner. Ganun ba? Alam mo, So, lumabas ka lang, being- parang gusto mo i-share kung ano yung joy, Yes, gano'n. bigay mo positivity, bigay mo. Alam mo yun, meron akong isang favorite author, partner sa share ko sa'yo, si Og Mandino. Meron siyang libro, the title is The Greatest Salesman in the World. Merong quote doon na isa sa scroll na gusto ko, ang title, I will live this day as if it is my last. Yun. Sa sobrang gusto ko ng partner, kinuha ko yung quote na yun, tapos nilutong ako, that. Hindi pa gusto maramdaman ganyan sa motto eh. Correct. I will live this day as if it is my last. That. If this will be the last, it's going to be the best. So, So, paano mo ina-apply yan everyday? yeah, partner, yung ginawa ko, everyday, magpapasaya ako, magpapatawa ako, enjoy ko na rin yung moment ito. You know why? Hindi ko alam eh. Baka bukas patay na ako eh. Correct. Mag-i-inspire na lang ako ng tao, magpapamotivate, Yun na lang. There's one thing I realized, partner. Doon ko na-discover yung purpose ko sa buhay. Talaga ba, partner? Yes, pag tinanong mo, partner, kung anong purpose ko, is to save one soul every day. Yun. Is to inspire just one soul every day. Just one. So, ako, partner, sa tingin ko, syempre, ang dami mong pinagdaanan, na i-share mo yung Yes. mga ups, tsaka pati na rin yung downs. Ano yung mga lessons na nakuha mo sa tagal mong nagtuturo sa klase, pero ngayon lumabas ka from school, lumabas ka dun sa classroom, at ngayon nagtuturo ka sa School of Life. School of Life, yeah. Nag-motivate ka, nag-inspire ka ng tao. Ano mga lessons na gusto mong iparating? Alam mo Ano yun? yung mga natutunan? Oh, actually, partner, isa sa pinakamaganda, sabi mo nga, yung labas mo lang yung sarili mo. Ito lang kita ko, partner. I-share mo yung talent mo. Totoo yun. I-share mo yung skills mo, i-share mo yung galing mo, i-share mo yung talino, lahat na meron ka. Wala man akong pera, pero meron akong puso, sigurado ako sa kapwa ko Pinoy. Kaya dito sa Conrad Pinoy, sumama rin ako dahil gusto ko rin makatulong, masamahan, mapakita yung positibo at energy. Ito ngayon, sabi ko sa kanila na everyday, just give your best. Huwag ka matakot kung ano. Basta bigay mo lahat. Bakit? Sabi nga nila, di ba? Pag namatay ka, may iba mo rin lahat dyan. Pag yung mga tao hindi nila maalala ko, ibinigay mo, maalala how you made them feel. Yun. Because sabi nga nila, your smile is your logo. Di ba? Your personality will be your business card. But the way you make others feel will be your trademark. So partner, ang galing nung pag-transition mo sa pagiging motivational speaker. Pero gusto kong malaman, bilang motivational speaker, ibig sabihin ba nun, never ka na nawawalan ng motivation? Nahirapan, may depressed moment din tayo. So, pag Nahihirapan ganun, din. so nadidemotivate ka rin. Yes, agree Ano pa. ginagawa mo, partner, kapag ikaw ay demotivated? Paano ka naghahanap ng motivation? Nabibili ba yan sa Lazada? Sa Shopee? Hindi, Send link, baka may code ka dyan, partner, di ba? Partner to lang. Every morning, kunin yung kanang kamay nyo, lagay sa dibdib nyo. Sabihin nyo, magaling ako. Malakas ako. Kayang-kaya ko ito. I always say something good about myself. Ang gwapo ko. Wala magkasabi doon eh. Kundi sarili ko eh. So I have to tell myself, sabi nga nila eh, be careful on what you whisper. Naririnig ka ng sarili mo. Huwag mo sabihin mahina ka, hihina ka lalo. Huwag mo sabihin, di ako magaling, di ka gagaling. Kasi depressed ako, depress ka lalo. Simple lang, if you want to say something negative sa sasabihin mo, dyan traffic, sabi mo, traffic? Gumalaw ba? Hindi. So sabihin mo lang ganito, para kita mong traffic, Gagalaw din. thank you, traffic. Thank you. Ang dito pa ako. Thank you. Just say thank you. You know why? Again, being grateful, you say thank you. Ito na yung moment ko siguro, the perfect time para matapos ko yung libro binabasa ko. Maybe the perfect time mapakinggan ko yung kantang maggusto ko. Again, maraming mga bagay maghihila sa iyo pababa. Ang sabi nga nila lagi, di ba? The choice is yours. Correct. Diba? So, the word na fear means F-E-A-R. Yun ang bagay na nakaraan sa ating partner sa itang episode. Fear, it means forget everything and run. Oh my God! Hindi, akala ba motivation to? Baguhin mo yung meaning. Yung meaning fear means face everything and rise. Yan! Diba? So, mainigan lang tayo ng partner. Ready, kung pwede lang naman, may ma-share kang specific moment talaga na
motivational speaker ka, pero wala kang motivation. Pero talagang, eto yung actual mong ginawa na parang wala. Tumayo lang ako, lumabas ng bed, whatever. May specific moment ka ba kung saan Yes. wala kang motivation, pero nahanap mo sa sarili mong yung lakas ng loob para gawin mo kailangan. Yes, actually, partner, dumating yung point na in-invite ako mag-talk sa isang mga batang may cancer. At yung time na yun, hindi ko kasama yung anak ko dahil birthday niya. Sobrang lungkot talaga ng buhay ko dahil hindi ko kasama yung anak ko. Pero inisip ko na lang na itong mga batang may cancer na to, hindi ko alam kung next year buhay pa eh. Ba't hindi ko isipin na ito yung mga anak ko? Ito yung anak ko. So doon ko ginawa, inisip ko, dayain mo yung sarili mo minsan eh. Dayain mo, nalulungkot ka, dayain mo, hindi masaya ka. Think of the happiest moment. At nakita ko yung mga bata rin, sabihin ko, i-enjoy ko to. Alam mo partner, nag-puppet show ako, nag-comedy bar ako doon, nagpatawa ako, sobrang saya ng mga bata. At sabi ko, simple na sasabihin ko sa sarili ko. At alam ko, nakita ko, ako isa sa mga dahilan, ba't sila ngumingiti ngayong araw na to. Alam mo partner, dulog ako, naiiyak ako, pero hindi ko pinakita na naaawa ako. Pinakita ko sa kanila na masaya ang buhay, i-enjoy nila. At yakapin, sabi ko, yakapin nyo nanay nyo, i-kiss nyo siya everyday. Kung may moment kayo, just spend that moment. I even advise the parents, sabi ko sa kanila, alam nyo, swerte pa rin kayo eh. Hindi lang bakit yung swerte. Naku, mamamatay, swerte pa rin ba kami? Sabi ko, at least swerte kayo. Alam nyo yung moment, bago mawala yung anak nyo, naibigay nyo yung time na yun. Na-spend nyo yung time na yun. Kaysa sa mga bigla na lang nawala, hindi ka man lang pagpasalamat, hindi mo lang nayakap. Eto, at least may panahon ka. Sabi ko, ibili mo lang tablet, ipangutang mo na. Dahil, hindi naman ganyan, hindi ko bibili ng tablet, anak ko, mamamatay din naman. Hindi! Ibigay mo na hanggat buhay. Hanggat naglalaro niya, hanggat nagiging nai-enjoy niya. Yan yung mga bagay na hindi na natin ibabalik. So sabi ko sa kanila, there's a time, a moment, sinuri ko yung sarili ko. Akala nila pastor ako, partner. But you know what, sabi ko, in training. But you know what, ito na sinasabi ko, sometimes people don't believe in miracle. But sabi ko sa kanila, but every time I pray, miracle happen. So sa akin, yung time na yun, yung moment, na down ako, mag-inspire ka ng ibang tao, magpasaya ka ng ibang tao. Kaya mga komunidad Pinoy, magandang gawin siguro, sabi, everyday, do one act of kindness. Just one act of kindness. Sana pwedeng more than one pa. Sana yung tinipid yung sarili nyo na one act of kindness. Yes, pwedeng pero more than one. Pero yeah, yung act of kindness, partner, kahit batiin mo lang si God na magandang umaga, good morning. Basic yan. Basic, para sa diba? akin. Basic yan para Yung sa mga magta-traffic, bigyan mo lang ng skyflakes, bigyan mo ng tubig. Ang ganda, partner. Maraming salamat. So, ang napulot ko dun sa shinare mo is inspired action. Yes. Yung kapag wala kang motivation, hindi ka inspired, kahit mahirap. Yung talagang put one foot in front of the other. Yes, Ka. yes. Yung tuloy-tuloy lang, gawin mo lang yung mga kailangan mong gawin. Kasi wala nga rin naman talagang magagawa nun. Wala namang magmamahal sa sarili mo. Wala namang gagawa ng buhay mo kung hindi ikaw. So, yung inspired action, and lalo na to take action to, kung ikaw hindi ka inspired, take action ka na lang to inspire others. Yes, tama, partner. Grabe. Sana ikaw na lang in-interview ko. So, partner, dahil na-share mo na yung mga pwede mong i-impart at yung mga na-ibigay mo lang or i-share mo lang yung kung ano yung maibibigay mo, can we ask you naman kung what are you grateful for in your journey? So, may ups ka, may downs ka, marami ka ng pinagdaanan, na-share mo yung mga lessons. Ngayon, gusto kong tanungin, are you grateful for anything, partner? Sobra. Alam mo, partner. Salamat ka ba? Partner, every morning. Pagising ko pala, good morning! Sabi nga na anak ko, Daddy, kailangan question. Ano, sabi ko, bakit? Daddy, are you crazy? Sabi ko, ba't crazy si Daddy? Kasi lagi mo binigreet yung sarili mo, wala ka namang katabi. Tapos nadidilig ka, sabi mo, alam mo, sabi ko sa anak ko, Daddy is not crazy. Daddy greet sarili niya because morning na yun. Sabi ko sa anak ko, before I work, sabi ko, hinahanap yung chiyeras ko kasi partner, sinusuksok ko sa pinakailalim ng kama yun eh. Bakit? Syempre, para pagkukunin ko na, ipapaluhod ako kasi aabutin ko. Nakaluhod na ako, diretso na. Okay, Papasalamat na ako. That reminds me na to pray every morning. Kasi sabi sa ko, Lord, thank you Thank you kasi, alam mo yung mga bagay, pa-thank you ka every day, kahit hindi pa nangyari. Alam ba kayo na partner, umaga, sabi ko, Lord, please, good morning, thank you Lord kasi napakasaya ng episode namin ngayon, nakasama ko yung
aking co-host. Lord, thank you, hindi kami masyado nahirapan, hindi ako na-traffic. Thank you rin, Lord, sa blessing, sa pagkain. Hindi pa nangyayari, Yes. nagpapasalamat na tayo. Yes, partner. And Ang laking bagay. Laking bagay. Diyan ako ngayon sa law of Yes. attraction. I-attract mo lang yung mga positibo. Maraming negative sa buhay, ngumiti ka lang araw-araw. Correct. I think magandang i-share 'yon sa ating mga kaunlad Pinoy Yes. na kasi hindi pang karaniwang term no, Yes, yung law of yes. attraction. Pero parang kumakalat na siya. Kumakalat na talaga siya. Maganda yung sinabi mong partner na kahit hindi pa siya nangyayari, yung talagang buong puso kang Pasasalamat ka. nagpapasalamat sa mga bagay na meron Yes. ka at sa mga bagay na alam mong Parating paparating na, para yes. sa'yo. Dahil na-share mo na yung mga magagandang bagay. Yeah. I'm sure gusto lang natin bitinin, gusto kong bitinin yung audience natin, partner, na parang baka may gusto ko silang malaman, tune in na lang kayo sa mga next episode. Yeah. Pero ang laking bagay talaga na Salamat, yung partner. gratefulness. Yes. No? Parang Be grateful. kung may idudulot man ang episode na ito sa inyo is talagang be grateful. Grateful. Kasi napaka-powerful Yes. ng pagiging Yes. grateful. Kahit Saka, maliit na bagay, pasalamatan mo na. iba talaga yung feeling niya sa loob-loob ng Yes, ng yes. katawan mo. Yes, Diba? yes. So, ayan na nga mga Kaunlad Pinoy. Today, nalaman na natin ang story. Thank you so much, partner, na share mo yung story mo. Thank you, At thank you sobrang rin, ganda thank you. nung ending Grabe, natin. pinalabas mo yung dragong ko sa katawan. Okay lang yan, partner. Pero at least napalabas din natin yung ating gratefulness, Yes, yes. no, partner? So sana meron kayong bagong natutunan at kung nais nyo pang matuto ng iba't ibang bagay at kung paano ba umunlad ang Yes. inyong buhay. Buhay? Samahan niyo lang kami dito sa Kaunlad Pinoy. Ako po si Erica. At ako si Lecture Video, Kaunlad Pinoy. Paalam! Okay, alright.